nito na inisip na kahit na ang mga grupong manglalakbay ay wala masyadong naitulong ito. At bigla na namang may naramdaman ito. At pati ang mga manlalakbay ay naramdaman ito. Nakakatapos lang ng last wave ay may paparating na naman bang wave. Kahit pagod na sila ay handa pa rin sila makipagbalagbagan sa mga halimaw na paparating kahit buhay pa nila ang kapalit. Sumigaw ang captain ng mga guard na hindi nila hahayaan ang lungsod ay mawasak ng tuluyan, sumugod kayo ng buong tapang at lakas. At dumadagundong ang mga sigaw nito sa pagsang-ayon na protektahan ang lungsod ng Venya. At nagsasalpukan na ang mga manlalaro at mga halimaw. Sa gitna ng kanilang labanan, ay may isang kidlat na biglang tumama sa mga halimaw. At nagtaka ang captain kung saan nanggaling ang kidlat na iyon. Na tinanong niya kung sino ito, at ito pala si Yun na sinagot siya nito na hindi ang tamang oras para magtanong ng ganyan. Na sinabi naman ni Carson na tama naman ito at kasabay nito na inisip ni Yun na, akala niya magiging okay na dahil inas-ikaso ni Yun Sang ang mga boss, pero hindi niya inakala na magkakaroon pa ng ganito karami mga halimaw ang lalabas. At dagdag pa nito habang naghahanda na sa kanyang pag-atake na kailangan niyang magtagal hanggat maaari. Kaya't ginamit na niya ang heaven punishments na pinaulanan ng mga espada ang mga halimaw na mula sa taas. At ang mga natirang mga halimaw ay mabilis na sinugod ito ni Yun papunta sa mga halimaw na nagkukumpulan at sa sobrang dami nila napapalibutan na si Yun ng mga ito. Isa-isa ni Yun pinatay ang mga halimaw gamit ang kanyang dual sword. At ang mga manlalaro ay nagtulong-tulong na rin para manalo sa laban. Sa sobrang dami ng halimaw at malalaki pa ito ang mga manlalaro na ang doon ay tila hindi pa sapat ang kanilang lakas para magapi ang mga halimaw doon. At nakatanggap ng isang malakas na frog punch si Yun na patalsik ito sa lakas kahit nasanggaman niya ito. At nakatanggap ito ng abiso na isang critical hit. At hindi ito makakagalaw. Na habang sa pagtalsik nito ay inisip niya na hanggang dito na lang ba ito. At kasabay nito na inisip na ang kanyang katapusan habang pasugod na ang malalaking halimaw sa kanya. At ito ang unang pagkakataon na mamatay sa idea at ito na ang oras para maranasan ko naman ito. At pinikit na lang ang kanyang mga mata para sa kanyang katapusan. Subalit bigla na lang niyang napansin na bakit parang walang nangyari sa kanya, at dahan-dahan niyang dinilat ang kanyang mga mata, at biglang na lang sa pagdilat niya ay na-wash out ang mga halimaw na papasugod sa kanya. At napansin niya ang isang likod ng manlalaro, at nakikilala niya ito si Yun Sang, at muntik na niya itong matawag sa pangalan niya, kaya't napagtanto niya ito, at napansin ni Yun ang kanyang mask ay bakit puti na ito. At gulat na gulat ang mga tao na nandun sa pagdating ni Azura. Nagtataka si Yun na tinawag si Azura. Subalit walang tugon ito. Sa halip na sinambit ni Azura ang Sweet Dreams. At pasugad na ang malalaking halimaw patungo sa kanilang dalawa. Sa pagkahugot ng espada ni Yun Sang sabay was-iwas nito sa harap ng halimaw ay para lang itong isang papel na ituring ni Azura sa kabila ng mga malalaking sukat nito. At nag-aktibo na ang kasanayan ni Azura na ang Sweet Dreams pag siya ay nakatulog, ay dahil siya ay nasa gitna ng laban ay automatic na mag-activate ang kanyang symbolism ni Thananos. Dahil sa kasanayang bagong kakayahan ng Sweet Dreams kahit natutulog ang kanyang karakter maari naman niyang mapanood ang galaw ng AI na nagmamanipula nito. Hindi kagaya noong wala pa ang Sweet Dreams ay hindi ninalalaman ang pinaggagawa ng kanyang karakter. Kaya't namangha si Yun Sang na kapag aktibo ang kanyang Sweet Dreams ay nakikita niya ang galaw ng kanyang karakter. Habang gumagalaw ang kanyang karakter ng kusa ay napansin niya ang skill ni Thananos na somnambulism ay nag-increased at ang kanyang mga galaw ay mas mapabuti. Sinusugod ng kanyang karakter ang mga halimaw na madadaanan nito. Na habang gumagalaw ng kusa ang kanyang karakter ay inaanalisa ni Yun Sang ang mga naganap sa kanyang karakter ay, at napansin niya ito pala ang ibig sabihin ng pagpapabuti ng aking mga galaw. Kapag nadagdagan ang aking antas, naitala na iniligtas ko si Yun at ito'y kumikilos ayon dito. At dagdag pa nito na, sa paraang ito, upang ang Night Azure ay kumilos ayon sa sitwasyon, tila ito'y natututo ng mga galaw. Bago pala dumating si Yun Sang ay inutusan pala si Libius na i-teleport ito sa gitna ni Yun. Dahil sa sobrang dami ng kalaban ay naghanda na ang AI sa isang atake lang, at ginamit na niya ang mga kadena na agad lumipol sa karamihan ng mga halimaw na nasa harap nito. At agad nag-level up ito, ang mga tao na nakasaksi na nandoon ay hindi sila makapaniwala na andoon si Azuran na sinasabi na nila kung andoon siya ang ibig sabihin ay nasa below 150 ang antas nito. At mangha-mangha sila na totoo pala iyon.
So napatunayan na nila na hindi pa lumagpas ang level ni Ashura sa 150 dahil ang makakapasok lang at ang nakakasali sa event ay dapat nasa mababa sa 150. At naghanda na ang mga halimaw sa pag-atake dahil napagitnaan na nila si Azura. Subalit madali lang naman ito napatay ng AI gamit ang mga skill ni Yunsang. Na habang si Yunsang na nakamasid lang sa ginagawa ng AI ay sinabi niya ito na, kahanga-hanga. Bagamat magkaiba ang kanyang estilo mula sa akin, kung titingnan mo lang ang kanyang kasanayan, kami ay nasa parehong antas. Na umabot sa punto na gusto niya itong makalaban. Ngunit walang paraan na may quest kung saan lalaban siya sa laban ng kanyang sariling karakter. At si Yun ay nakatayo lang na pinagmamasdan si Yunsang mula sa malayo. Natuwang-tuwa na iniligtas siya nito. Kasabay nito na nagpahayag ang system na natanggap ang request ni Yunsang na mag-record. At ang record mula sa perspektibo ni Yun ay hiwalay na masisave. At napagtanto na ni Yun na hindi dapat muna siya magpapantasya sa ngayon. Na dapat na muna niyang mapigil ang Moonlight Wolves at ang Black Viper. At sumugod na ito sa mga halimaw para matulungan niya si Yunsang. Na habang nakikipaglaban ang AI napansin ni Yunsang na aabot na ito sa antas na 100 sa ganitong paraan. Gusto pa niyang makipaglaban sa profesional na mga players. Hindi ba't sinabi nila ang mga pro ay nasa mas mababa sa 100? Kaya't hindi gusto ni Yunsang na mag-level up ang kanyang karakter sa 100. At nakaharap na ang kanyang karakter sa malalaking monster na inisip nito na sigurado siya na pag mapatay niya ito ay malaking XP points ang matatanggap nito. At ngayon lang niya naisip ito na hindi niya pinatay ang mga elite monster na ito dahil nakafocus ito sa boss. At nag-alala ito na baka aabot na ito sa level 100. At naglansad na ng suntok ang halimaw. Swabe lang naman ito na iwasan ng AI nito. Gamit ang mga kakayahan ng karakter na ginamit ng AI ay madali lang niya ito natalo. Na habang ang ating bida ay nakabantay lang sa ginagawa ng AI sa bawat patay ng mga halimaw nito ay sobrang talaga nag-alala ito sa pag-level nito. At nang napatay na niya itong higanting orc, ay matalinong ginamit ng AI ang kasanayan ng necromancy at binuhay ang malaking orc. Ang mga taong nakasaksi sa nangyari ay hindi nila lubos na isip na noong nakita nila sa video na binuhay ang mga boss, na posible nga ba talaga magagawa ito sa mga ganoong mga halimaw. Ang malaking orc na binuhay ng AI ay nagbigay ng pressure sa mga halimaw na malapit nito. At umatake ito gamit ang kanyang 5 fingers. Kaya't yung nahadjop sa kanyang kamay ay nagsitalsikan ito sa malayo. At ang ibang halimaw ay tumakbo ito papalayo para sa kanilang buhay. At ang mga taong nandoon ay nabuhayan ito ng loob at handa na ito makipaglaban ulit dahil sa mga nasasaksihan nito. Habang gumagalaw ng kusa ang karakter ni Yunsang ay nagrereklamo ito dahil sa kung bubuhayin niya ang isang halimaw ay dapat kinuha muna nito ang mga item. At wag puro pagpatay ng mga halimaw ang iniisip nito. Bawat level up ng karakter nito pigil hininga na lang si Yunsang dahil wala na siya magagawa sa ginagawa ng AI nito. At hanggang sa umabot na ito sa level 99. Na, kung magiging antas 100 na ako, mawawala ang pagkakataon kong makipaglaban sa mga profesional na manlalaro at baka hindi na ako makasali sa paligsahan dahil sa limitasyon ng mga second traces quest. At nagpapahayag na ang system na ang Sweet Dreams ay na-unlock na. Dagdag pa nito na maari nang magpatuloy ng mga gawain dahil siya ay gising na. Nang pwede na makontrol ni Yunsang ang kanyang karakter ay unang ginawa nito ay dali-dali niyang pinulot ang mga loot nito. Nang natapos na ito sa pagpulot ng mga loot ay napansin niya ang message ni Yun na nagpasalamat sa pagligtas sa kanya. At tumingala si Yunsang sa itaas ng pader na tila nagliliwanag si Yun nang tinignan ito ni Yunsang, at napansin na ng mga tao na aalis na ito si Azura. At nang pagkaalis ni Yunsang doon ay ang mga usap-usapan ng mga tao doon ay ganun nga, naubos na niya ang lahat ng mga Great Orcs at Ogres. Nagusto pa sana ng isa na magtanong kung pwede ba siyang magpa-picture kasama siya pero hindi naman ito makalapit sa kanya. At napansin ng isa ang bida ay may isang aura ng isang absolute being. Kaya nga doon ay hindi siya nakalapit. Dagdag pa ng isa na may screenshot naman itong nakuha at balak niya ito ilagay sa kanilang homepage. O saktong-sakto iyan na mapatunayan natin sa lalaking iyon na nagsasabi na si Azura ay mahigit sa 150 ang level ang tugon naman ng isa. At sumangayon si Yun sa narinig nito na hindi dapat tiisin ang mga ganyang chismis tungkol kay Ashura.
At dagdag pa niyon na ano nangyari sa kanila, hindi pa naman lumabas ang notification na nagtagumpay na sila sa misyon, at sa kabilang banda ay makikita natin ang bida na may bago na siyang kasuotan, nabatid pa niya na nakapagpalit na siya ng kanyang kagamitan at ngayon ay wala nang makakakilala sa kanya, kaya't gumawa siya ng shortcut key para madali lang sa pagpapalit ng kagamitan at kanyang damit. At may biglang napansin si Yunsung, napansin na niya na tila hindi pa natatapos ang quest, at napatanong ang bida kung ano ba ang problema. Kung hindi pa natatapos ang quest, ang ibig sabihin ba nito ay mayroon pa ring mga halimaw na darating. At naguguluhan na ang bida kung ano na ang dapat niyang gawin. Dahil kung sasali pa siya sa labanan sigurado mag-level up na siya at ang kinababahala niya ay hindi na siya makakasali sa paglahok sa paligsahan, kaya't nasabi niya sa kanyang sarili na hindi ito ang sapat na dahilan para sumoko ako sa paglahok sa paligsahan, ngunit kung hindi ako makikilahok sa pagsalakay, malulugmok ang Venea, ito ay isang pangyayari na ako mismo ang lumikha, hindi ako maaaring maging hindi responsable. Pero kailangan na niyang mag-log out ng maaga. Sa gitna ng kanyang pag-iisip ay biglang sumulpot si Lebius na tuwang-tuwa na tinawag ang kanyang master. At nang nakita niya ito, nakasabi na lang ang bida ay tama. At pakunwaring sinabi ng bida kay Lebius na parang sinusubukan mong takutin ako, pero hindi na ako matatakot. Takutin ka, hindi ha? Binabati lang kita ng may sigla dahil natutuwa akong makita ka master, sagot naman ito na tila nababahala sa sinabi sa kanya ng ating bida. Sa gitna ng pagsasalita pa ni Lebius biglang may napansin ang bida. Nakapunta ka kasama ako nang papunta ako sa Eastern Gate, paano mo nagawa iyon? Hindi nakakapagtaka para sa isang katulad kong mababang lingkod na sundan kung saan pumupunta ang amo. At napangiti na lang ang bida sa narinig nito kay Lebius. At tumawag na lang si Yunsung kay Yun na gusto lang nito malaman kung nag-logout na ba ito, at tinanong ni Yun si Yunsung kung anong meron. Subalit hindi naman tinapos kung ano ang kanilang pinag-uusapan. At sinabi ng bida kay Lebius kung narinig ba niya ito ng tama. At sinabi ni Lebius na ako si Lebius na ay kinararangal kong maging bantay, at ang maging mata para sa aking master. At inulit ni Yunsung kay Lebius kung naintindihan ba niya ito. Maaring ako ay isang mababang lingkod ngunit ganap kong isasagawa ang mga utos ng Panginoon, sagot ni Lebius na may kumpiyansa sa kanyang sarili. Subalit kahit may pagdududa sa mukha ng ating bida, ay nasabi na lang niya sa kanyang isipan na, well, dapat ko bang subukang magtiwala sa kanya, at magiging okay lang ako, tama. Pagkatapos ay pupunta ako sa tavern at mag-log out. Subalit nang hindi pa nakakabalik ang bida, ay bigla na lang nag-activate ang kanyang skill na narcolepsy at puwersahan itong makakatulog. Sa kahit anong oras hanggang sa sapilitan itong mag-log out, mananatili ang karakter sa laro kahit nasira na ang capsule, kaya pwede mo nang i-disconnect. Habang tuluyan itong nakatulog ang bida ay napaisip na lang ito na kung ito ba ay makakabuti. Matagal na simula nang mangyari ito, kaya tataas ng malaki ang aking experience point. At maluha-luha na may tuwa sa mukha ni Lebius na masilayan niya ito, na sa kakayahan makakita bilang isang mababang lingkod ng ganitong kamanghamanghang tanawin. Pinagpala ako, isa na namang karangalan, ito ang tunay na tanawin ng isang Diyos. At paulit-ulit na inuumpog ang ulo ni Lebius sa sahig habang sinasabi na babati ako sa dakilang Diyos. Dahil sa pinaggagawa niya ay nakaagaw ito ng pansin sa kanya, at natatakot sa pinaggagawa niya. At nagkagulo na sila at tumawag sila nag-guard dahil mayroon nasisiraan ng ulo dito. At nang naka-log out na si Yunsung ay dali-dali niya pinuntahan si Yuna dahil pupunta sila sa kanyang physical therapy. Subalit naabutan pa rin niya itong nanonood ng TV. At tinignan niya ito kung ano ang kanyang pinanood. Ito pala ang laban ni Asura, subalit nagtaka si Yuna kung bakit blurred ito. Ngayon na iniisip ni Yunsung, marami nga akong natanggap na mga video submission, akala ko nga. Tila ganoon dahil tinanggihan ko ang lahat ng mga ito. At sinabihan ni Yunsung si Yuna kung ano ba ikakadismaya nito na ipapalabas din naman ito sa channel ni Ashura. Sumang-ayon naman si Yuna nito at ang estilo ay lubos na iba ngayon. At sinabihan na ni Yunsung si Yuna na pupunta na sila sa hospital at sasamahan siya nito. At nang sa hospital tinanong ni Yuna si Yunsung kung ano ang tugon ni Ashura sa kanya. Sabi ni Ashura nakuha na niya ang item kay Yun, sabi pa ni Yun na kapatid daw siya ng guildmaster mo iyon, kilala mo ba siya? Ha talaga, tugon ni Yuna sa narinig nito, at sinabi niyang wala pang plano si Ashura na sumali sa guild ngayon, ngunit iaalala niya ang iyong guild kung sakaling magdesisyon siyang sumali. Wow talaga, masayang tugon naman ni Yuna. Siya talagang magugulat kapag natuklasan niyang ako pala si Ashura.
Sinabi na ni Yuna kay Yunsang na siya na bahala simula dito kaya pumunta na muna siya kahit saan. Hindi, gusto kong makita ang doktor saglit ngayon, nagbigay siya sakripisyo para sa iyo, kaya nais kong bumisita kahit sandali. At binati ni Yunsang ang doktor na tagal din sila hindi nagkita. At nagulat ang doktor na nagkasama silang dalawang magkapatid ngayon. Yuna, pwede ka munang mag-physical therapy, makikipag-usap muna ako sa kapatid mo. At sumang-ayon naman si Yuna, narito ako nagpapasalamat sa pag-aalaga sa aking matigas ang ulo na kapatid. Okay lang yun dahil ito naman ang trabaho ko, tugon naman ito. Narinig ko na nagsimula iyon 3 buwan na ang nakakaraan, ay napapabuti na ang kanyang kalagayan. 3 buwan ang nakalipas mula nang nakuha niya ulit ang kanyang pakiramdam, pero kahit bago pa iyon, mayroon ng kunting progreso. Maraming kaso kung saan ang mga taong na-disable dahil sa trauma ay mas lumalala dahil sa pressure mula sa pamilya. Halimbawa, ang pagkaramdam ng awa sa mga magulang o kapatid dahil sa pagiging ganon. Tapos ang pamilya rin ay napapagod. Maraming kaso kung saan maganda ang simula, pero nauuwi sa pangamba ang mga pasyente, o mayroong mga nangangakalit ng mga pasyente, pinapagalitan sila na hindi nila kayang malampasan ito. Sa kabilang banda, determinado si Yuna na magpagaling upang ipakita sa iyo sa halip na mawalan ng pag-asa dahil sa mga emosyong iyon. Nakita ko kung gaano kahusay ka na kapatid dahil dito, si Yuna ay napakabait na bata, hindi ko nga magawang maglaan ng maraming oras sa kanya dahil sa trabaho, kaya't dahil doon ay nalungkot talaga si Yunsang, kaya't napansin ito ni Doc kaya nagbigay ito ng mga salita na magpapagaan ng kanyang pakiramdam, na sinabi niya na ang unang mga taong ay mayroong mga pagsubok si Yuna. Ngunit unti-unti siyang nagliwanag ang kanyang personalidad sa pamamagitan ng idea. Nakatuklas siya kung gaano mo siya maayos na trinato, pinaparangalan kita dahil dito, at syempre, ipinagmamalaki ko rin si Yuna, at natawa na lang si Yunsang nito at sinabi hindi naman sa lahat. At sa pag-alis ni Yunsang ay may biglang tumawag kay Doc, at ito pala ay tungkol sa isang capsule sa laro ng idea na kung saan niya ito ilalagay, na kung ilalagay ba niya ito sa kanyang kwarto, at tumanggi ito. Ipinalagay na lang ito ni Doc sa library. Okay, pero ano ang nagpabago ng isip mo? Wala ka nga pakialam nito dati. Tanong ng tumuwag. Oo. Tama ka, ngunit nagsimula akong maging interesado dito kamakailan kaya susubukan ko ito. Astig kung paano bumubuti ang kalagayan ng karamihan ng pasyente sa pamamagitan ng ideya. At sa kasalukuyang pangyayari dito sa Hero Guild House, ay nagtipon-tipon ang mga member ng Hero Guild at may isang back-antay sa kanila ng upuan. Dahil si Yuna ay hindi makakasali dahil sa kanyang physical therapy. At nagtanong ang isa sa kasapi nito na kung nangdoon ba sila tungkol sa Venea incident. Akala ko ang mga nasa higit sa 150 ay hindi pwedeng dumalo. Hindi tayo makakapunta dahil nasa higit tayo sa 400 na antas, di ba? Ang layunin namin ay hindi pumunta para sirain sila. Ito ay isang bagay na sinabi sa akin ng kapatid ko, si Yun. Makikita nyo lahat ito sa homepage ng idea. Pero may balita na ang Azura ay nasa Venea ngayon. Ang pangunahing tauhan sa video na iyon, alam ko kung sino iyon. Wow, si Yuna talagang fan niya, magaling siyang lumaban, kung pareho ang stats, walang makakatalo sa kanya sa atin. May kaunting alinlangan ako tungkol sa pagtanggap sa kanya sa guild natin, lahat ng skilled na hindi opisyal na ranker ay medyo kakaiba, at walang kasiguraduhan na hindi siya magiging ganun din. O, Kaiser, so inaamin mo na magaling talaga siya. Of course, kung sino mang tumangging iyon ay bulag ito. Nag-login ako para tulungan si Yun sa aking alt account at nakasama ko si Ashura sa paghahunt dati. At hindi makapaniwala ang isa niyang kasamahan habang ang isa ay naamis sa narinig nito mula sa kanilang leader. Syempre hindi pa niya sinasabi na sasali siya sa guild natin. Huwag tayo magmadali, kung siya'y kasing galing ng iniisip natin, wala naman siyang dahilan para pumasok sa isang guild. Marami rin kaming pagtanggi mula sa babae na iyon, kaya huwag tayong masyadong umasa. Nalungkot ang lahat sa narinig nila mula kay Kaiser dahil may punto din naman ang sinabi niya. Kaya nagbabalik tanaw ang lahat sa babaeng sinubukan nilang i-recruit sa guild na sinabihan sila na kung mananalo na sila kahit na isang beses maaring pag-iisipan niya ito. Guys, parang may idea ata ako kung sino itong babae na malakas din na pilit din nilang ini-recruit. Ito yung babae na patay sa ating bida na unang nagpakita sa chapter 25 na si Hansea. At galit na galit ang babae nang naisip niya ito, at sinabi niya na sa kadahilanan, ay siya ay may mataas na ranggo sa kanila, nila rin Yuni at sa kanya. At ang punto ko ay huwag tayong masyadong umasa at manatiling rasyonal.
At sumang-ayon naman ito, na sinasabi na kung malaki ang inaasahan malaki din ang panghihinayang. Salamat sa payo, gaya ng sinabi ninyo, hindi tayo magmamadali at pag-iisipan ng mabuti. Kumpirmado na ba magkapatid sina Yuna, ang mga ngalakal, at tagaluto? Tanong niya rito. Ang kapatid ni Yuna ay inaasahang mayroong unique rank kaya oo tugon ng leader nito. Gusto ko si Yuna, pero okay rin kaya ang kanyang kapatid. Karaniwan naming tinatanggap ang mga tao kapag napatunayan na nila ang kanilang halaga sa ibang guild. Yan rin ang iniisip ko ng una, pero nakikiusap si Yuna at nadiskubre ko na kilala ng kapatid niya si Ashura. At nagulat ang lahat sa narinig nila nito, ikaw ba'y gustong gamitin ang pagkakataon na ito para isama si Ashura? Medyo kakaiba ito para kay Rin at Yuni, pero naiintindihan ko dahil tungkol ito kay Ashura. Kaya naman kung nais mong subaybayan ang mga susunod na matitinding bakbakan ay tumutok ka lamang sa ating kwento at e-open mo lang ang iyong notification bell at huwag mo na rin kalimutan na mag-like, comment pagkatapos mong mag-subscribe. やめてください